Gising nga ako kasi may tumatawag sa bintana ko at nakakahiya nga kasi nagpa-picture siya tapos may wawa pa mo ako. Sa mga gusto pumunta sa amin, Diyos ko, magsabi naman kayo para ma-schedule ko at makapag-lip tint ako. At tuwing may nagpupunta dito sa amin para magpa-picture, at panay kong kalupang mapagal. Wala nga ako maisip na ulamin ngayon, buti na lang nakita ko tong 3 years na yata yung adobo na to sa rep namin. Di ba sabi nga kapag yung adobo daw mas tumatagal, mas sumasarap. Pero counted pa rin ba yung ganito katagal? Ininit ko nga lang siya dahil sobrang tigas na niya. Mahilig kasi ako mag-init ng mga tirang ulam kaya palagi ako nagtatae. O di ba manyaman pa siyang nakikita? Nung nainit ko na nga yung adobo, meron pa akong nakitang isang ulam na nakaimbak din sa sulok. Yun pala yung tira namin sinampalukang manok kahapon, kaya ininit ko na rin. At yung gusto ko nga dito sa adobo, yung medyo matuyo-tuyo na siya, yung halos na piprito na talaga. Nung naisalin ko na nga, kumuha pa ako ng isang sandok na kanin sa tira naming kanin kagabi. Nilagay ko lang siya doon sa pinag-initan ko ng adobo, kanya man naniniday. Kailangan mo lang siya lapirutin hanggang sa maging ganyan yung color niya. Pag ganyan yung madalas ko talagang ginagawa tuwing mag-aadobo yung nanay ko. Nung nainit ko na nga lahat ng pagkain namin, tinawag ko na si Ditche at si Bebo para makapag-brunch na kami. Actually, may pasok nga ngayon si Ditche, kaya naman sabi ko sa kanya kumain na siya at maligo na. Grabe, napakarami ko nakain sa pagkain namin ngayon. Kayo, anong ulam nyo ngayong araw? Tapos na nga kaming kumain, lumipat lang ako saglit doon sa kabilang bahay dahil nandito yung plancha na ginagamit ko sa uniform ni Ditche. After ko nga magplancha, pinagayak ko na rin siya at madaling-madali siya dahil nakalimutan namin yung oras, di namin napansin. Buti na lang din talaga, saktong-sakto lang yung dating namin at hindi siya na late. Ay, nungale, paruminggo, yaro gumakasimangot yan. Share ko nga sa inyo na meron kami binibilhan na siomay dito sa harap ng BU. Grabe nga dahil sobrang favorite namin yan ni Bebo. Hindi na nga namin nagawang umuwi dahil nagpark na lang muna kami sa gilid tapos dito na rin kami kumain. Sakto nga nung makauwi naman kami, dumating na lahat ng parcel na ino-order ko sa Shopee. Anak shoot, karakalda, nakaka-stress. Nandito na naman kami sa point na magbubuo-buo na naman sa kung anong mga pinagbibili ko sa Shopee. Tabalo, penyalikula rin. Rugo, ikuha kong megtornilyo. Idana, pa magkasakit ko sa mga pinagbibili ko. Naman kasi yung mga seller na pinagbibilang ko neri, naglalagay pa sila ng manual, mga inchik naman. Pero kahit pa paano, nabuo ko naman yung mga pinagbibili ko. Pumili pa nga ako nitong lagayan ng toyo, patis at mantika. Hindi niya pa mga sticker, kalaguna. Maya nga inutusan ako ni Mami dahil may mga dancer daw sa labas at pagluto ko daw sila ng breakfast. Ay, kalaguyo. Wala nga ako maisip ko ano iluluto ko sa kanila, kaya hiniwa ko na lang tong spam na galing sa Dubai. Wow. Hindi ko nga alam kung ilan sila at kung may darating pa, kaya naman pinrito ko na lahat yan. Habang nagpiprito nga ako, chinek ko muna kung sino yung mga inaayusan. Sobrang ganda nga ni Kiray, nakalimutan ko nagpiprito pala ako kaya nasunog. Noong mga bandang hapon naman, nag-text na sa akin si nanay ko na pumunta na daw kami dito sa Concepcion kila lola ko dahil piyesta nga. Talaga si lola ko, tuwing umuwi ako dito sa Concepcion, Diyos ko, lagi akong VIP niyan at miss na miss ako palagi. Hindi nga yun papayag na tuwing uuwi ako dito ay hindi niya ako maipagluto ng buro. Diyos ko, ipagmamalaki sa inyo na lola ko ang the best gumawa ng buro. Makakain na nga kami, lumabas na rin naman kami nila Bebo dahil tinatawag na kami ng mga tito namin. Konting inuman nga dito at ang pulutan daw namin ay pinaluklok na manok. Tungan sa H2, hindi naman umiinom at ng kalakas mag-chaser at pulutan. Ay, hindi nga ako marunong uminom. Sinabi ko na lang kay Bebo, igawa niya ako yung medyo maiinom ko. Ay, taga lang, may nyuka ko, Ken. Kung ano-ano nga yung mga pinaglalagay niya at sabi niya sa akin, lasang juice lang daw yan. Sayang malaking scam dahil hindi ko na alam kung ano pa yung mga susunod na nangyari. Pero bago ang lahat, congratulations nga pala kay Princess Benitez. Ito po ang nanalo ng 300 Gcash ngayong araw. Pinare niya lang yung vlog ko at nag-register lang siya sa Phoenix Game at sinagot yung tanong na makikita niyo sa comment section. Para manalo, ganun lang din yung gagawin niyo sa ginawa niya. Maglalaro ka lang, kikita ka pa. Kaya naman subukan yung laruin at i-download itong Phoenix Game gamit yung link na makikita niyo sa comment section. Mag-register kayo gamit ang inyong mga mobile number, mag-create ng password at ilagay yung OTP na marireceive nyo. Once ma-fill upan yung lahat yan, pwede nyo nang i-click yung register. After nga nun, ito na yung makikita nyo. Pero bago ang lahat, kakailanganin ko muna mag-cash in. 100 nga yung minimum at 30,000 naman yung maximum. Grabe, napakadali nga lang mag-cash in dito dahil gagamitin nyo lang naman ay Gcash. Noon lang kadali mag-cash in at ilang minuto lang, pwede na kayong maglaro. Meron ngang isang laro dito na bagong-bago at ang dali talagang laruin. Sobrang dali lang manalo dito. I-click nyo lang naman yung bet at ikaw ang bahalang mag-decide kung kailan mo siya gustong i-cash out. Rules nga lang dito ay dapat mapindot mo yung cash out habang lumipas
lumilipad yung racket. Kaya nito, kinash out ko na nga tong sa akin dahil malaki na yung napanalunan ko. Pinyo naman yung binet kong 5,000 kanina, 13,000 na agad. Naloloka nga ako sa ibang mga naglalaro dito. Grabe talaga silang manalo, sobrang lalaki. Kaya naman sinubukan kong ulit laruin at ang galing kasi pabindot-pindot lang ako. Nanalo ulit ako ng 7,500. Pero naku, ayoko nang ilaban yan kaya mag-cash out na tayo. Ay naku, naloka ako ng bongga kasi 5,000 ko kanina naging 20,000. Kaya naman subukan nyo nang i-download at laruin itong Phoenix game. Yan lang naman. Salamat!